Kaugnay pa rin po sa epekto ng lindol sa Southern Mindanao, makakausap natin sa linya ng telepono si Director Edgar Posadas. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, Director Posadas. Magandang gabi, Sir Dom. At magandang gabi po sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyong programa ngayon. May mga naitala na pong mga casualties, mga namatay, base po sa latest monitoring po ng Office of Civil Defense. Ano na po ang latest na bilang ng mga namatay, nasawi, nasugatan at nawawala? Opo, Sir Dom, meron na tayong kanina umaga, 6 lang ito, no? Pero ang tumaas after nung meeting natin kanina, nung nagkaroon tayo ng NDRIMC response cluster meeting dito sa Camp Aguinaldo at naging 7 na sila, no? Yung isa ay sa Davao Occidental, yung 3 ay sa Sarangani, yung 3 ay sa General Santos. Itong mga dead na ito, Sir Dom, and let me just qualify, no, for validation pa ito, reported but for validation pa sila, no. Tapos meron din tayong 2 nawawala sa Sarangani din at meron din tayong 2 injured pero initial lang to, we expect na tataas pa po ito as the reports come in. At meron din po tayong 450 na individual na kinailangan po ma-provide ng medical care due to yung medyo nag-panic po sila, no, kahapon. So nag-hyperventilate and okay naman po sila. Ito po ay sa regions 11 and 12. Tapos, Sir Dom, we also have monitored, no, mga 7 landslide incidents sa Sarangani at sa South Cotabato. Meron ding declaration na walang klase ngayon. Ito ay sa LGU ng Digos. At incidentally, as of kaninang tanghali, we have 180 families affected or 1,509. No? At meron tayong na-monitor po na 11 na roads affected, of which as of noon time, 2 pa ang not passable sa Region 12. Ganun din po yung mga tulay. No? Meron tayong 4 na monitor pero lahat po ito ay passable. We also have reports po ng power interruption 21, no, sa Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, and Sarangani. And sa mga damaged houses, Sir Dom, initially meron po tayong 60 sa South Cotabato, Davao Occidental, Davao Oriental, and Sarangani. At damage naman po to infrastructure, we have monitored and listed 32 po. Ito po ay sa Davao City, Davao Occidental, Davao del Sur, General Santos, South Cotabato, and Sarangani. Ito ay both government and private infrastructure, Sir Dom. At sa ngayon po, ang inyong NDRIM OC dito sa Camp Aguinaldo ay naka-blue alert. Yun pong ating regional office, General Santos, ay naka-blue alert din. Ang ibig po sabihin, Sir Dom, ng blue alert, no? This is a higher level of response para po mas matutukan natin yung mga efforts natin, yung monitoring natin, yung mga pag-gather natin ng data. And ibig sabihin po, yung ating Emergency Operations Center is manned by additional personnel po. No? In this case, yung coming from the uniformed services, from the Armed Forces, from the Philippine National Police, the Coast Guard, at saka yung Bureau of Fire Protection. Kasama po ng mga tao natin sa ating operation center from OCD, yung mga tao na yun at patuloy po silang nagmumonitor. At yun pong sa Davao naman, naka-red alert sila. At yung latest din po sa ating mga airports, no? Kahapon po may base dun sa CAAP advisory, yun pong airport sa General Santos, aside from mga minor po na damages and cracks, okay naman po sila, including the tower. Kasi nakapagpalipad pa po sila ng 2 commercial flights after the incident. The other airports po, yung Cotabato Airport, yung Davao Airport, Davao City International Airport, at yung sa airport po sa Mati are all in good shape. Wala naman pong major damages and are functioning normally po. Which is important at this time dahil kung kailangan po nating mag-fly in ng mga tulong coming from Manila, madali po dahil bukas po yung mga airports na ito. Director Posadas,
Importante po kasi yung sa recovery and rehabilitation dito sa mga natamaan ng lindol. Ano po ang magiging papel ng Office of Civil Defense para po doon sa rehabilitation, para doon po sa recovery efforts po dito sa mga tinamaan ng lindol? Director. Opo, tama po kayo, Sir Dom, no? Malaking bagay po 'yon. After po nito, no, after ng response phase, magkakaroon po tayo. Sa response kasi, Sir Dom, meron tayong tinatawag na rapid damage assessment. Ito yung agaran na assessment o pagtataya kung ano yung mga kakailanganin pa in the first 72 hours or up to a week, no? And after that, pagkatapos po nung portion na yan, magkakaroon ng early recovery. Tapos yung mas structured na rehabilitation and recovery, kung sakasakali po na may identify, no, at mangangailangan halimbawa ng mas structured na assessment, yung ang example po dito yung PTNA, ano. Yan po ay this is also ang lead po natin dito ay sa rehab and recovery cluster yung NEDA, at support po diyan ng OCD, lalo na po sa conduct ng PDNA at yung pagsulat po ng recovery plan, no. Dito na po nilalagay yung mga structured na mga programs, mga projects para po maibalik ulit sa normalcy yung functioning ng isang lugar, no, isang lokalidad, isang LGU. Pero this will come a little later po, kasi ang pinagkakaabalahan muna natin ngayon is to provide for the immediate needs po ng ating mga kababayan doon sa Mindanao ngayon. At sa ngayon naman po, kanina we were in touch with, personally I called our regional director sa General Santos, si Director Ray Aninion. At tinanong ko po siya kung may pangangailangan silang immediate. Sabi naman po niya, kaya pa nila doon. And he will just let us know. And of course po, nandun din yung the whole Regional Dream Council ng SOCSARGEN, of which OCD shares, no? Para to organize po at mag-identify kung ano-ano yung mga tulong na kakailangan nila. But meantime po, we are still busy doon sa pag-assess initially and pag-responde po, pag-provide mga immediate needs ng ating mga kababayan doon sa mga rehiyon na nasalanta po nitong 6.8 magnitude earthquake kahapon. Posadas, napapanahon din po na pag-usapan natin yung tungkol doon sa NDRRM fund. Kasi like tumama po itong lindol dyan sa Southern Mindanao. Marami pong mga LGUs ang hindi nakakaalam tungkol po sa pagkuha po ng pondong ito. Maari po bang makakuha ng pondo yung mga apektadong LGUs sa Office of Civil Defense? Pakipaliwanag po. Opo, ito pong tinatawag natin na NDRIM fund ay although it's not a go-to fund po in the immediate to address immediate needs, but it's rather a fund of last recourse. Kasi usually, Sir Dom, ito pong tinatawag natin ng National Dream Fund. Ito po yung dating calamity fund nung araw na tinatawag. And ito po ay usually nagkakaloob po ito, hindi po ito inilalagay sa account ng OCD, but this is a fund that is available, facilitated by OCD and NDRMC po. Ito po ay yung mga kagaya ng nabanggit nyo kanina, Sir Dom, no? Yung mas structured na rehab and recovery. Halimbawa po, yung pagpapagawa ng mga buildings, no? Yung mga government buildings, yung mga pagpapagawa po ng mga tulay, yung mga pagpapagawa po ng mga daanan na mga naapektuhan, ano. Ito po ay ilan lamang dun sa halimbawa po yung market, yung mga ganon na mga buildings, no. Ito po ay ilan lamang sa mga proyekto na pwede pong i-access yung NDRIM fund. But of course, medyo technical po yung discussion dito, but I'm just putting it in a very simple context po na ito po ay available fund para doon sa mga proyekto po na kinakailangan para makabangon muli yung mga naapektuhang mga lokal na pamahalaan. Okay. Mainly po ito yung mga kagaya po niyan, government buildings, yung munisipyo, yung mga ganyan po. These are just examples po. Alright, maraming salamat po, Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Okay.